Sa ganap na 1:55 minuto ng umaga, isang nag-iisang pag-atake ang tahimik na nagbago sa mga patakaran ng strategic deterrence. Hindi tinarget ng Ukraine ang isang syudad, isang frontline unit, o kahit isang missile na lumilipad sa ere. Ang tinarget nito ay ang sistemang nagpapagana sa mga banta ng nuclear weapons. Ang Kapustin Yar ay hindi pinili dahil lamang sa simbolismo nito. Pinili ito dahil kung wala ito, ang isa sa mga pinakakinatatakutang sandata ng Russia ay mawawalan ng readiness, credibility, at timing. Hindi ito eskalasyon sa pamamagitan ng firepower. Ito ay eskalasyon gamit ang lohika. Upang maunawaan kung bakit mahalaga ang sandaling ito, kailangang tingnan ang higit pa sa pagsabog. Suriin natin kung ano ang nasira sa likod nito at kung bakit ang pinsalang iyon ay hindi mabilis na maayos. Sa oras na 2:40 ng umaga, hindi sinusubukan ng Ukraine na pabagsakin ang Oreshnik. Ang tinarget nila ay ang mismong dahilan kung bakit umiiral ang Oreshnik sa simula pa lang. Ang Kapustin Yar ay hindi lamang basta testing range. Ito ang psychological backbone ng nuclear deterrence doctrine ng Russia. Ito ang lugar kung saan ang ideya ng kahandaan o readiness ay patuloy na pinagtitibay. Bawat taon, ang pasilidad ay humahawak ng tinatayang 14 hanggang 18 missile preparation cycles. Ang bawat cycle ay tumatagal ng humigit kumulang 32 hanggang 41 araw. Kasama rito ang logistics, validation, at security procedures na nagkakahalaga ng 65 milyon hanggang $70 milyong bawat launch sequence. Kapag wala ang prosesong ito, ang Oreshnik ay hindi isang banta. Isa lamang itong konsepto. Ang pag-atake ay hindi kailanman dinisenyo para patagin ang buong lugar. Ang total destruction ay hindi naman kailangan. Ang tunay na layunin ay ang interruption, pagpilit ng delays, paglikha ng pagdududa, at pagtatatag ng isang mapanganib na precedent. Ang mga strategic weapons ay nakadepende sa continuity. Kapag na-disrupt mo, kahit ang maliit na bahagi ng chain na yon, ang kumpiyansa ay nagsisimulang gumuho. Kapag ang isang sistemang akala ay hindi kayang abutin, ay naipakitang vulnerable. Kahit saglit lang, ang kredibilidad nito ay nasisira. Ang gastos sa proteksyon ay tumataas, at ang timelines ay humahaba. Ang pag-aalinlangan ay pumapalit sa katiyakan. At kapag ang isang deterrent weapon ay hindi na pinagkakatiwalaan bilang invincible, nagsisimula na itong mamatay bago pa man ito pisikal na masira. Ang Kapustin Yar ay nasa posisyong hindi kayang palitan ng buo ng ibang Russian military facility. Hindi ito isang routine launch ground at hindi rin simpleng testing range. Sa loob ng Oreshnik deployment chain, ito ang nagsisilbing punto kung saan nagtatagpo ang teknolohiya, mga tauhan, at ang final authorization. Ang pasilidad na ito ang huling gate bago ang combat readiness. Tinatayan 62% ng final component validation para sa Oreshnik class systems ay maaari lamang tapusin sa Kapustin Yar. Kasama sa mga pamamaraang ito ang system integration checks at pre-launch certifications na hindi pwedeng ilipat sa secondary locations. Kung hindi dadaan sa yugtong ito, ang missile ay hindi pwedeng ideklarang operational anuman ang pisikal na kondisyon ito. Ang human factor ay lalong nagpapabigat sa dependency na ito. Bawat taon, humigit kumulang 1,100 hanggang 1,300 technicians ang umiikot sa Kapustin Yar. Gayunpaman, wala pang 9% sa kanila ang may clearance na mag-oversee sa buong preparation sequence. Ang konsentrasyong iyon ng expertise ay lumilika ng isang single point of failure. Anumang disruption, mapa-technical, procedural, o may kinalaman sa seguridad ay pipilit sa proseso na huminto. Ang mga kahihinatnan ng pagkakamali ay malubha. Ang isang maliit na procedural fault o data inconsistency ay maaring mag-freeze sa authorization status ng missile ng 6 hanggang 12 buwan. Ito ay dahil ang safety reviews at revalidation cycles ay kailangang magsimula muli sa zero. Sa panahong iyon, ang Oreshnik ay hindi lang delayed. Ito ay unusable. Ang Flamingo ay hindi dinisenyo para manalo sa isang tradisyonal na arms comparison. Ginawa ito para gumana sa gray zone kung saan ang mga umiiral na patakaran ay hindi epektibo. Hindi ito isang standard cruise missile. At hindi rin ito disposable long-range drone. At ang kalabuan na yon
ay sinadya. Ang conventional air defense doctrine ay nakadepende sa classification. Ang mga target ay inaayos, binibigyan ng prioridad, at inaatake based sa mga pamilyar na profiles. Sinisira ng Flamingo ang prosesong yon. Hindi ito maakma sa ballistic models at hindi rin ito kumikilos tulad ng mga low-cost drones na ginagamit panggulo. Bilang resulta, iniiwasan itong matrigger ang automatic strategic responses na nakalaan para sa ballistic weapons. Ngunit dala pa rin nito ang bigat at pinsala ng isang missile. Ang design choice na ito ang nagtatakda ng papel nito. Ang Flamingo ay para tumama sa post-launch infrastructure, hindi sa frontline targets. Tinatarget nito ang mga pasilidad na sumusuporta sa readiness, certification, at follow-on use. Sa madaling salita, inaatake nito ang sistema sa likod ng sandata sa halip na ang sandata habang lumilipad. Sa technical na aspeto, ang Flamingo ay optimized para sa misyong ito. Ang effective strike range nito ay tinatayang nasa 2,700 kilometro. Kaya kaya nitong abutin ang malalalim na strategic locations. Pinapanatili nito ang low altitude flight. Madalas ay mababa sa 100 at 20 metro para mabawasan ang radar exposure sa final approach. Ang payload nito ay isang multi-layer penetrating warhead na nasa 900 kilo. Sapat ito para sirain ang hardened structures kaysa sa soft infrastructure. Ang gastos ay isa ring critical na kadahilanan. Ang bawat unit ay tinatayang nasa $7.5 milyong na mas mura ng ilang beses kumpara sa mga Western cruise missiles. Pinapayagan nito ang paulit-ulit na paggamit ng walang economic penalty na karaniwang kasama sa deep strike weapons. Hindi pinipilit ng Flamingo ang isang napakalaking tugon. Pinipilit nito ang maling tugon at yun mismo ang punto. Sa humigit kumulang 1:05 minuto ng umaga local time, pumasok ang operasyon sa decisive phase nito. Ang sumunod ay hindi tinukoy ng dami ng Flamingo weapons sa air, kundi ng timing at diskarte. Ang strike ay dinisenyo para maglagay ng decision pressure sa loob ng air defense network ng Russia, hindi para tambakan ito ng dami. Ang flight paths ng Flamingo ay naglagay sa mga defenders sa isang dilemma. Napilitan ng mga air defense commanders na hatiin ang resources sa dalawang magkalabang prioridad. Una, ang protektahan ang mismong Kapustin Yar facility. Pangalawa, ang panatilihin ang coverage sa nakapalibot na airspace. Ang mahigpit na pagtutok sa instalasyon ay lumikha ng mga butas sa approach corridors. Ang pagpapalawak naman ng coverage palabas ay nagpahina sa proteksyon mismo ng pasilidad. Alin mang piliin ay may dalang panganib. Ang hirap ng sitwasyon ay nakita kaagad. Ang mga air defense systems ay napilitang humawak ng halos 3 beses ng kanilang normal signal load habang naghahalo ang totoong tracks sa decoys at ambiguous returns. Ang pagdagsang ito ay nagpataas ng misclassification rates at nagpaantala sa engagement decisions. Sa ilang sektor, ang mga batteries ay nanatiling aktibo ng higit sa 70 magkakasunod na minuto. Lumampas ito sa standard operational limits at nagpataas sa posibilidad ng operator fatigue at sensor degradation. Sumunod ang mga pagkakamali sa timing. Ang ilang units ay napilitang mag-elevated alert status ng mas maaga kaysa sa plano, habang ang iba naman ay huli ng rumespond. Sa kabuuan, ang response timelines ay nagpakita ng deviations na humigit kumulang 14 hanggang 19 na minuto. Sa air defense operations, ang margin na yon ay critical. Ito ang nagtatakda kung ang isang interceptor ay tatama sa target o mamimintis ng tuluyan sa engagement window. Hindi ito tungkol sa direktang pagtalo sa air defense. Ito ay tungkol sa pagpilit ng mga desisyon habang nasa ilalim ng pressure. Kapag ang isang strategic defense network ay nagsimulang mamili sa pagitan ng mga masasamang opsyon, ang pinsala ay hindi na lang nananatili sa ere. Kumakalat ito sa sistemang magpapanatili ng readiness. Pagsapit ng 7:30 ng umaga kinabukasan, ang pisikal na pinsala ay hindi na masyadong mahalaga. Ang tunay na epekto ay nagsimula ng umiral ang standard procedures. Ang mga hangar ay pwedeng kumpunihin. Ang mga kagamitan ay pwedeng palitan. Ang hindi mabilis na maibabalik ay ang nasirang proseso. Matapos ang strike, napilitan ng Russian authorities na suspindihin ang routine operations
at simulan ang full safety at security reviews. Ang bawat hakbang na nakaugnay sa missile preparation ay kailangang i-recheck. Hindi pwedeng pili lang, kundi mula sa simula. Nanggang nahulugan ito ng inspections, documentation audits, sensor recalibration, at internal investigations. Sa mga sistemang nakatali sa strategic weapons, walang umuusad hanggang hindi nasasagot ang bawat tanong. Dito naipon ang gastos. Ang revalidation pa lang ay karaniwang nangangailangan ng 4 hanggang 6 na buwan kahit palimitado ang pinsala. Ang financial burden ay tumataas ng husto sa panahong yon. Ang mga bagong estimates ay naglalagay sa kabuuang gastos ng reassessment, reconstruction safeguards, at procedural compliance sa pagitan ng $130 hanggang $180 milyong. Wala sa gastos na yan ang nagpapataas ng kakayahan o capability. Ibabalik lang nito ang pahintulot para mag-operate. Ang mga abala sa tauhan o personnel disruptions ay dagdag pa sa problema. Ang security protocols ay nangangailangan ng pag-iingat pagkatapos ng anumang breach. Nagre-resulta ito sa pansamantalang pagtanggal o paglilipat ng mga bihasang staff. Sa kasong ito, tinatayang 15 hanggang 20% ng key technical personnel ang tinanggal sa proseso habang hinihintay ang review. Ang pagkawala ng continuity na iyon ay lalong nagpapabagal sa progreso. Ganito bumabagsak ang mga modernong strategic systems, hindi sa pamamagitan ng madugong pagkawasak, kundi sa pamamagitan ng sapilitang pag-iingat. Habang mas nagiging komplikado ang sandata, mas nagiging vulnerable ito sa sarili nitong safety rules. Mula dito, ang tanong ay hindi na tungkol sa pinsala. Ang tanong ay kung maaari pa bang asahan ng Oreshnik na gumana kapag kinakailangan. Hindi nawala sa Oreshnik ang mga pisikal na kakayahan nito pagkatapos ng strike. Ang bilis, range, at destructive potential nito ay nananatiling pareho. Ang nagbago ay ang reliability nito. At sa strategic warfare, reliability ang nagbibigay ng kahulugan sa kapangyarihan. Hold the center line. Ang isang sandatang dinisenyo para sa deterrence ay dapat available on demand. Ang kondisyong iyon ay hindi na garantisado. Iminimungkahi ng kasalukuyang assessments na ang practical na readiness rate ng Oreshnik ay bumagsak sa humigit kumulang 60 hanggang 65%. Mababa ito sa antas na kailangan para sa consistent strategic signaling. Ang bawat interruption sa preparation cycle ay nagpapataas ng kawalan ng katiyakan kung maide-deploy ba ang sistema kapag inutos. Ang mga delays ay may mga kahihinatnan higit pa sa scheduling. Ang bawat ipinagpalibang deployment ay nagbabawas ng kumpiyansa sa mga planners at decision makers. Tinatayan ng mga analysts na bawat palpak o naantalang readiness window ay umuubos sa deterrent credibility ng 10 hanggang 12%. Sa paglipas ng panahon, ang kawalang iyon ay lumalala. Ang isang missile na umiiral ngunit hindi maaasahang ma-activate ay tumitigil sa paghubog ng kilos ng kalaban. Habang bumababa ang kumpiyansa, ang messaging ang pumupuno sa puwang. Napipilitan ng Russia na mas umasa sa mga pasalitang babala at political statements para magpakita ng lakas. Ang pagbabagong yon ay hindi senyales ng kontrol. Ito ay kompensasyon para sa isang sistema hindi na makapagsalita sa pamamagitan ng gawa. Mahalaga ang transition ito. Ang strategic weapons ay dapat nagpapadali ng desisyon sa pamamagitan ng pag-aalis ng pagdududa. Kapag bumalik ang pagdududa, humihina ang layunin ng sandata. Maaring mukhang nakakatakot pa rin ang Oreshnik, ngunit ang itsura ay hindi nakakapigil. Ang kakayahang gamitin ito ang mahalaga. Mula sa puntong ito, ang atensyon ay lumilipat palabas. Ang epekto ng nabawasang reliability ay hindi humihinto sa internal planning ng Russia. Binabago nito kung paano binibigyang kahulugan ng ibang mga bansa ang balance of power. Pagsapit ng 1:55 ng madaling araw local time, tumawid na ang strike sa isang strategic threshold. Ang nangyari sa Kapustin Yar ay hindi tiningnan ng hiwalay ng mga Western planners. Agad nitong binago kung paano kinakalkula ang panganib sa labas ng mga hangganan ng Ukraine. Hinamon ng pag-atake ang isang assumption na matagal nang itinuturing ng NATO na matatag. Iyon ay ang paniniwalang ang ilang Russian strategic facilities ay off-limits dahil sa takot sa eskalasyon. Pinatunayan ng Kapustin Yar
na ang assumption na iyon ay hindi na absolute. Nang matuwid ang linyang iyon, ang ibang sites ay kailangang suriin muli gamit ang parehong lohika. Sa loob ng operational reach ng Flamingo, natukoy ng mga analysts ang 10 hanggang 13 Russian strategic facilities. Ang mga ito ay nakaugnay sa missile forces, command support, o nuclear-related infrastructure. Ang mahalaga, tinatayang 30% ng mga lokasyong yun ay may mas mahinang air defense coverage kaysa sa Kapustin Yar. Mahalaga ang imbalance na yan. Pinalalawak nito ang mga senaryo na dapat isaalang-alang ng NATO kapag sinusuri ang escalation dynamics at deterrence stability. Ang psychological effect ay agaran. Nauunawaan ng mga military planners ng isang matagumpay na strike laban sa isang protektadong strategic facility ay may higit na impluensya kaysa sa 3 bigong pagtatangka. Nagsisignal ito ng kakayahan, intensyon, at pagkatuto ng sabay-sabay. Para sa NATO, ang pagbabaliwala sa signal na yon ay hindi opsyon. Hindi kailangan ng alyansa na tumugon ng militar para kilalanin ang pagbabago. Ang pananaw sa Russian invulnerability ay nabawasan na. At ang pananaw o perception ang nagpapatakbo sa pagpaplano. Mula sa sandaling ito, ang usapan ay lumipat na mula sa battlefield ng Ukraine patungo sa kung paano ini-interpret ang strategic power sa buong Europa. Sa ganap na 1:55 minuto ng madaling araw, nakamit ng strike ang higit pa sa physical na epekto. Nakabuo ito ng data. Bawat Flamingo na umabot sa target at bawat isa na na-intercept ay nagbigay ng impormasyon pabalik sa development cycle ng Ukraine. Sa modern warfare, ang feedback loop na yon ay kasing halaga ng pinsala. Ang bawat interception ay nagbubunyag ng radar behavior, engagement timing, at patterns ng pagtugon ng operator. Ang bawat matagumpay na penetration ay nagkukumpirma kung ano ang gumana at kung saan nag-alangan ang mga depensa. Hindi minamadali ng Ukraine ang prosesong ito. Ang Flamingo ay sadyang pinipino at inaayos para tumugma sa kung ano talaga ang ginagawa ng Russian air defense, hindi kung ano ang sinasabi ng doktrina na dapat nitong gawin. Ang improvement cycle ay sukat. Ang update sa itinatayang nangyayari bawat 70 hanggang 120 araw na nagpapahintulot sa engineers na isama ang combat data ng maayos. Sa bawat iteration, tinatasan ng mga analysts na ang penetration probability ay maaring tumaas ng 12 hanggang 15%. Ang pagbabagong yon ay mabilis na naiipon. Mahalaga rin ang produksyon. Ang kasalukuyang estimates ay nagbumungkahi ng potensyal na output na 140 hanggang 170 na units bawat taon kung bibigyan ng prioridad. Ang ganyang scale ay ginagawang sustained pressure ang pagkatuto. Ang nagpapabanta sa Flamingo ay hindi kung ano ang ginawa nito ng minsan, kundi kung ano ang gagawin nito sa susunod. Armado ng karanasan pagkatapos ng Kapustin Yar, hinarap ng Russia ang isang strategic dilemma na walang malinis na exit. Ang pagtugon gamit ang nuclear force sa isang conventional strike ay magdudulot ng halos kabuuang isolasyon. Ang hindi pagtugon naman ay magpapahina sa kredibilidad ng mga susunod na banta. Alinmang opsyon ay may dalang pangmatagalang gastos. Ang financial burden ay nakikita na. Pinatayan ng mga analysts na ang pagpapatibay at restructuring ng proteksyon sa strategic infrastructure ng Russia ay maaring mangailangan ng 8 hanggang $12 bilyong sa susunod na ilang taon. Ang gastos na yan ay hindi napapalawak ng kakayahan. Sinusubukan lang nitong ibalik ang nawalang kumpiyansa. Kasabay nito, bawat naantala o nakanselang readiness cycle ay nababawas sa bargaining value ng nuclear signaling at diplomasya. Hindi kailangan ng Ukraine ng isang decisive battlefield victory para magdulot ng pagbabagong ito. Kailangan lang nitong magpakilala ng kawalan ng katiyakan. Kapag pumasok ang pagdududa sa isang deterrent system, kailangang isipin ng mga planners ang worst-case scenarios. Ang assumption na iyon ay nagtutulak ng overinvestment, mas mabagal na paggawa ng desisyon, at nabawasang flexibility. Para sa Europa, malinaw ang leksyon. Mayroon pa ring nuclear weapons ang Russia. Ngunit ang kakayahan nitong gamitin ang mga ito bilang hindi questionabling leverage ay hindi na absolute. Kapag ang deterrence ay naging kondisyonal, nagbabago ang hugis ng strategic power. Ang nangyari sa Kapustin Yar
ay hindi lang basta isa pang strike sa mahabang digmaan. Ito ay nagmarka ng pagbabago sa kung paano kinakalkula ang kapangyarihan, deterrence at panganib sa modernong tunggalian. Ipinakita ng Ukraine na kahit ang mga pinakanakakatakot na sandata ay nakadepende sa marupok na sistema sa likod ng mga eksena. At ang mga sistemang yon ay pwedeng hamunin. Mula sa puntong yon, ang mga banta ng nuclear ay tumigil sa pagiging absolute at nagsimulang maging conditional. Ang pagbabagong yon ay mahalaga. Higit pa sa iisang larangan ng digmaan. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang analysis na ito at gusto ninyo ng malinaw at direktang breakdowns, paki-click ang like button. Nakatutulong ito sa channel ng higit pa sa inyong inaakala. Mag-subscribe sa channel para manatiling updated sa aming pinakabagong military at strategic coverage.